Tonight, magtindog ta please. Good evening. All right. And I think this is the final Wednesday na nato, no? This month. Chapter 4, please. Chapter 4, 1 Chronicles, chapter 4. 1 Chronicles, chapter 4. Okay, Brother Jimboy, pakipasok ko niya, Brad. Atong ano, Brad? Atong whiteboard. Na dito siguro sa ano. All right. Chapter 4, verse 9 and 10. Chapter 4. Excuse me. Verse 9 and 10. All right? Okay, kita na? Okay, all together please read. And Jabez was more honorable than his brethren. And his mother called him his name Jabez, saying, because I bear him with sorrow. And Jabez called on the God of Israel, saying, oh, that thou wouldest bless me indeed, and enlarge my coast, and that thine hand might be with me, and that thou wouldest keep me from evil, and that it may not grieve me. And God granted him that which he requested. Amen. Okay, tonight, let's pray. Lord, thank you for tonight, sa opportunity, Lord, maka-midweek service kami and Bible study. Thank you sa strength and protection for the whole day. Despite mainit ang panahon, grabe ang init subong makapaluya. But salamat, Lord, nga ang amon spiritual way nagakaluya sa pagkari sa imo simbahan. Agod ikaw simbahon, himayaon, kag pasalamatan. Sa iningation, nagpray kami, ikaw magapatunga. Nagpray kami, Lord, imo Holy Spirit, amo ang amon nga teacher tonight. And help us like Jabez, Lord, nga tani ang amon mga prayer, i-grant mo man, according to your will and according to your timing. Thank you for tonight. Salamat sa imong katawhan, ari subong. I-bless imo pulong, amo nga i-study tonight. In Christ's name I pray. Amen. And amen. Thank you. And please be seated. Now, maybe marami sa atin ang tinatamad minsan magbasa ng maraming pangalan. Especially chapter 1, 2, and 3. Kasi halos pangalan po yan ng mga tao. No? Mga tawag dyan, isa-isa. Galing po kay Adam, papunta na po doon sa mga ibang pangalan pa. No? Kumbaga, ang genealogy, yung family tree, yung pinakauna. Nandun po, halos pangalan, halos composed of 3 chapters po yan, na puro halos pangalan. At minsan may mga Christian na tinatamad na pagpangalan, mag-skip na. But don't you know mga kapatid, pagdating po sa chapter 4, may isang pangalan na nag-stand out. At ang pangalan na ito ay walang iba si Jabez. At makita po natin siya na sabi po dito, after sa mga ilang pangalan, chapter number 4, and then nabanggit dito, and Jabez was more honorable. Alright, okay? So, ito lang ang verse sa Bible na nag-describe about kay Jabez. Wala ka ng ibang reference na makita na nag-describe about kay Jabez, except itong 1 Chronicles. At napaka-short lang po ang description sa kanya. 2 verse lang po, verse 9 and 10. At wala ka ng ibang reference. But itong 2 verses ay napaka-rich in information. At napaka-rich po ng kung paano siya i-describe at paano yung kanyang prayer ni Jabez. At according dito, sa ating binasa, and Jabez was more honorable than his brethren, and his mother called his name Jabez. Which means, mga kapatid, because I bear him with sorrow. So, ang Jabez pala, ibig sabihin, okay, ang Jabez is son of sorrow. Son of sorrow. Pinanganak siya na kung saan ay naghirap, no? Possible, naghirap ang kanyang nanay, naging 50-50, possible, muntik mamatay ang kanyang nanay. Di natin alam ang background, pero gidescribe sa Bible, son of sorrow. So sabi niya, I bear him with sorrow. Maybe yung pinapanganak pa lang siya, binubuntis siya, may problema na sa loob. Until such time, yung kanyang pagpanganak sa kanya,
nahirapan yung nanay niya. And that is why, pinangalan sa kanya Jabez. So, hindi magandang pangalan. O pag sinabi mo, siguro yung kalaro yung mga bata, Auntie, saan ba si Jabez, yung son of sorrow? O, di ba? Parang may connotation na bad. Kasi, I bear him with sorrow. No? And maybe, possible din si Jabez may handicap. Some Bible scholars believe na may handicap siya. Ibig sabihin, siguro medyo nalumpo siya o polio siya. Ganun ang kanyang sitwasyon. Itong si Jabez. No? So, makita po natin yung kanyang background. Okay? And mga nanay, we are so blessed kung ating mga anak, pinanganak na walang depekto. Amen? Isang bagay yan na pasalamatan mo kay Lord. May mga anak na pinanganak na may, di ba, may mga handicap, maawa tayo. Mayroong tinatawag na sakit na dystonia na parang di niya makontrol yung movement ng kanyang katawan, ganun-ganun. Oo, tapos magsalita siya, ganun. Na, ang iba, inheritance. Yung di niya makontrol, ang paggalaw ng kanyang muscle, na kahit yung pagsalita niya, gamambol siya, may mga ganun. Tapos magkapatid pa, na since birth, no? Napakasakit yun sa part ng parents, na makita mo yung anak mo struggle, since birth, no? Na mula anak, di niya na-enjoy yung buhay bilang normal na tao. Hello? Kaya we are so blessed na pinanganak tayong ganito. At wala tayong karapatan na i-discriminate o manglait ng ibang tao sapagkat ganun ang kanilang kalagayan. Una sa lahat, di natin alam yung pinagdaanan nila. At pangalawa, dapat magpasalamat tayo kay Lord na hindi tayo katulad sa kanila. Ang kanilang struggle. O, di ba? So, makakita ka ng mga taong may handicap. Sana mag-reflect ka, magkaroon ka reflection sa buhay mo, Lord. Salamat, hindi ako pilay, hindi ako lumpo, hindi ako pinanganak na one eye or bulag. O, di ba? Ganong bagay, normal ka. Kaya wala kang dahilan mag-self-pity, ay, kawawa naman ako, no? Don't you know na may mga taong sobra pa sila kawawa? No? Hindi lang spiritually, physically pa, struggle sila. But ang good news dito kay Jabez, Christian siya. Despite sa kanyang handicap, despite sa kanyang pangit na background, and yet may blessing, may bright side sa kanyang buhay. At makita po natin sa verse 10, ang buhay po ni Jabez. No? Even though na very short lang ang pagka-describe sa buhay niya. Pero sana mapulutan natin ang aral, ang buhay po ni Jabez. Amen? Alright. Alright, number 1. Sabi po ng verse number 10 na may request po si Jabez. At ang good news sa kanyang request, gigrant ng Panginoon. Amen? God granted him that which he requested. At I believe isa sa mga purpose natin na nag-prayer meeting tayo, nagabigay tayo ng time for prayer, is that gusto natin na kung pwede, ang Panginoong Diyos, i-grant niya ang ating request. I believe, wala isa sa atin dito nagpunta na walang desire na i-grant ni Lord ang ating request. The very purpose na nagpunta tayo for prayer meeting, nag-pray tayo, nag-big tayo kay Lord, is that we are hoping and prayer nga, one day ang ating prayer, hindi man siguro tomorrow, hindi kaagad next month, next week, but soon, i-grant ni Lord ang ating request. Amen? That's the very purpose, mga kapatid. And thank God, na ang ating Panginoon is a God na naga-answer ng ating mga request. At isa dito, mga kapatid, na kanyang sinagot, gigrant, is itong prayer po ni Jabez. Pero titingnan muna natin, ano yung mga prerequisite. Bago po, gisabi ng Bible, and God granted him that which he requested. So ano po ba ang content ng prayer ni Jabez? Bakit kaya gigrant ni Lord? No? Kasi merong mga factors yan. Hindi lang basta-basta i-grant ni Lord ang ating prayer. May mga bagay na dapat nating i-consider. Amen? Alright, now first of all, look at in verse number 10.
sabi ng Bible, verse 10, and Jabez called on the God of Israel, saying, "O that thou wouldest bless me indeed." So first, ang kanyang content, first request niya is he prayed for, or he requested for, yan, provision. Amen? Ano ang kanyang request? Bless me. Bless me. Alright? Nag-pray siya. Gi-acknowledge niya na ang blessing na kay Lord. At gi-acknowledge niya, take note, in verse number 10 also, sabi niya, and Jabez was, verse 10, and Jabez called on the God of Israel. Take note the word God of Israel. Hindi lang siya basta-basta tumawag ng Diyos o kahit sinong Diyos, kundi ang Diyos ng Israel. Sapagkat niya ang Diyos ng Israel ang totoong Diyos. Ang God of Israel ang siyang Diyos na nagbibigay ng blessing sa mga tao. Ang God of Israel, kapatid, is a merciful God. That's why, salamat na sa murang edad, despite sa iyang handicap, I thank God, maybe mama niya, di natin alam, o possible mama talaga, kaya may problema, siyempre, ang intimate relationship nila, kapag ka ang anak mo may problema, siyempre, most of the time, ang mama aga-alaga. So maybe, ang nanay, ang nag-introduce sa kanya ng Christianity. Ang nanay nag-introduce sa kanya about God. Kaya nakilala niya ang Panginoon. Kaya imposible kung wala siyang idea about God of Israel, bakit niya tawagin ang God of Israel? Nakuha niyo ang thought? Amen? So salamat, may nanay nga nagturo sa kanya about God of Israel. Doon siya naturuan, doon siya na-educate, mga kapatid. Kaya mga nanay, very crucial po yung role ninyo sa inyong mga anak. No? Turuan ninyo, i-introduce nyo sa murang edad ang totoong Diyos. No? Ang tunay na Diyos sa inyong mga anak. Na habang lumalaki sila, makilala nila dahan-dahan ang Panginoon. Kaya kung hindi natin sila maturuan, baka ibang Diyos ang kanilang kilalanin. No? The God of Israel. The God of Israel. Alam niya, ang source of blessing is the God of Israel. Ang kayang magbigay sa kanyang request, ang tao na mag-supply ng kanyang pangangailangan ay walang iba, the God of Israel. That's why he prayed. Sabi ng verse 10, and Jabez called, nagtawag siya, tinawag niya ang Diyos sa Israel. Take note the word, he called the God of Israel. Mga kapatid, "Oh, that thou wouldest bless me indeed." Amen? Gikilala niya na ang kanyang right. Medyo supply or sustenance ay nasa Diyos. Ang kanyang supply o sustenance, ang provision ay nasa Diyos. Amen? Kaya tayo bilang mga Christian, doon din tayo maglapit. Yes, lahat tayo may mga kailangan. Kailangan natin ng provision. Pero let me tell you, ang tao, secondary lang maibigay. Ang tao may limitation. Kung maghatag man siya ng supply o tulong sa atin, limited lang. Pero kapag ang Panginoon ang lapitan natin, unlimited ang kanyang pwedeng i-provide. Amen? Number one, sa ating spiritual. Kaya dapat maging ugali natin na kilalanin at lumapit sa Diyos. Ano man kailangan natin, kayang i-provide ng Panginoon. No? Nang hihina ka, kayang i-provide ni Lord. Nang lamig ka, kayang i-provide ng Panginoon. Lumapit ka lang sa Kanya. Because God is rich in mercy. God is rich in everything. Ang kailangan lang natin is mag-acknowledge tayo na helpless tayo. At kailangan natin ang tulong ng Panginoon. Okay? I-empty natin ating sarili. Okay? Provision. Hindi siya humingi. Hindi siya pumunta sa government para humingi ng tulong. Hindi siya pumunta sa tao. Hindi tao ang tinawag ni Jabez. Siguro may mga relative din siya medyo may kaya-kaya. Siguro may kilala din ang kanyang family na may mga taong may kaya. Pero hindi po. Ang tinawag ni Jabez is the God of Israel. Sapagkat alam niya ito ang Diyos na kayang ibigay ang hindi kayang ibigay ng tao. Kaya same, mga kapatid, kay Jabez. Sana number one, kung may need tayo, ano man yan, dapat sa unang-una talaga i-consider natin, lapit tayo sa Panginoon. No?
Ano mang kailangan natin, mga kapatid, sa Diyos tayo maglapit. Alright? Next, ating makita, number 1, provision. Another thing, look at verse number 10 also. And Jabez called on the God of Israel, saying, "Oh, that thou wouldest bless me indeed, and enlarge my coast." Alright. Pangalawa na prayer niya is, he prayed for progress. Amen? He prayed for progress. Anong ginamit niya na word? Enlarge. Enlarge my coast. Enlarge my coast. That means, hindi siya kontento. Coast means territory. Coast means boundary. Di natin alam kung anong tinutukoy ni Jabez dito na coast, mga kapatid, but speaks about enlargement. Ga-pray siya ng what? Progress. Ga-pray siya ng ano ang prayer ni Jabez? He prayed for growth. He prayed for ano pa? Increase. Increase and growth. Progress. Ibig sabihin, si Jabez di sa kontento na dyan lang siya. Hanggang dyan lang siya. No. Ayaw niya yung buhay na stationary. Gusto niya, nag-progress. Nag-progress. Lord, enlarge. Pag sinabi mong enlarge, ga-increase. Nag-progress. Nag-expand. Amen. So dapat sa ating Christian life, like Jabez, ganun din ang ating desire. Dapat kung ano ka last year, dapat hindi the same sa 2024. Kung ano ka last year, dapat this year, dapat hindi ganun. Na stationary ka, stagnant ka, wala kang progress. Lahat tayo mag-pray ng progress. Amen. In many ways and many aspects sa ating buhay, kailangan natin ng progress. Ako yung tao na ayaw ko yung wala kang accomplishment or walang sign of progress sa buhay mo. Lahat tayo gusto ng growth. Hello, amen? Increase, to expand, to extend, or meaning greater scope. Ang kanyang scope, maglapad pa. And there are many ways, mga kapatid, many areas sa ating buhay na dapat i-increase. Amen? O maybe sa ating family relationship. Ating ipa-increase. Kung businessman ka, siguro gusto din natin mag-increase. Hello? Amen? Estudyante ka, dapat kung 75 ka nagligad tuig o ligad ka grading, dapat subong, hindi na. Hello, amen? Hindi kayo kontento ka lang sa wasay nga wasay. Dapat, increase. May progress. And most of all, dapat may progress sa ating spiritual life. Ito yung pinaka-importante na aspect sa life natin. Kasi ang relationship, ang business, pagiging estudyante, temporal lang yan. Pero ang pinaka-importante na magkaroon tayo progress sa ating spiritual. Na dapat every year, meron tayong increase na nakukuha. Sunday after Sunday, sa mga Sunday school lesson, sa mga preaching, dapat meron tayong learning doon. Dapat meron tayong na-gain doon. Para bang, kung gasanggot ka, may tuba ba? Kung alam mo dyan, dapat pagka morning, merong na-stock. Merong, di ba? Meron kang i-harvest ba? Kaya, may continuous. Dapat ganun din sa ating Christian life. Hindi na stagnant ka. Last year, di ka marunong mag-sulwinig. Ngayon, another year, di pa rin. Last year, di mo na-improve ang prayer, ang pag-pray mo. Natapos na lang 2024, di ka gyapon marunong mag-pray. Ay, walang progress. Hello? Dapat hindi ganun. Dapat this year, alam mo na yung books of the Bible, from Genesis to kabisado mo na yan. From Genesis to Revelation, dapat per book, alam mo yan.
Hello? Progress. Progress. Matagal ka ng Christian, dapat meron na tayong fruit sa ating pagka-Christian. Gagamitin ka na ni Lord ba, maka-invite. Gamitin ka na ni Lord na may mga taong nadala dito sa church because of you. Meron ka ng nasoul winning. Na someday, ma-point mo, salamat Lord, dahil ginamit mo ako sa taong ito. Dahil kay sister na ito, ginamit mo. Si brother nakarating dito. At yung mga tao na someday, masabi nila, salamat dahil kay Brad, ginamit siya ni Lord na save ako. Dahil kay sister, ginamit niya, ako makakilala sa Panginoon. Di ka ba matuwa? Hello, amen? That is progress. Kaya sabi ng song, I'm pressing on the upward way, new heights I'm gaining every year. Ganun ba? Every day. Every day. Na dapat meaning, ang ating Christian life nag-progress dito. The next year, dito na ka. The next year, dito ka na. The next year, dito ka na. I'm gaining every day. Little by little. Siguro hindi man talaga, overnight ang ating growth. Pero pag lagi ka, ga-desire ka, ga-strive ka, ga-crave ka, mag-grow, imposible di ka mag-grow. As long mayroon ka desire sa puso mo. Mga men, how I wish, Brad, ito, dapat marunong na, na kayo, Brad, able na kayo makasunglid dito. Someday, I pray na ang mga men natin able makapreach. Mag-learn tayo sa basic preaching. Para if ever si pastor busy, ang ibang men, hindi available, may mga men tayo na able magtayo. Amen? Hindi ka tawagin, ikaw lang, Brad, pastor, si ano lang. That means kulang pa. Progress. Enlarge. Enlarge. Di man kilala yung brigada nung una, station, but you know what? Nationwide na ngayon. Ang tunay na brigada nag-start, Jinsan lang. So tingnan nyo ngayon, brigada. May brigada Bukidnon, may brigada Butuan, may Davao, may Jinsan, may dito sa Marbel, may Takurong. Oh. Nationwide, kaabot na. Imagine mo, Brad, from Mindanao, ito lang ang radio station, mga kapatid, aside sa RMN, ang pinakauna na pinakamaraming radio network ba, RMN. Galing din niya ng Mindanao, Cagayan de Oro City. May-ari yan si Ruben Canoy. Maliit pa ako. Grade 2, nag-start na yung RMN. Meron na yan. Nationwide na rin ngayon. Pangalawa ngayon, brigada. Di kilala nung una. Pero ga-expand. Bakit? Di kontento ang may-ari. Gusto niya mag-expand. Para ma-introduce at makilala ang kanyang company. The same way sa atin. Ating Christian life, gusto natin mag-expand. Mag-pray ka na mag-expand ka ni Lord. Pray natin ating church na mag-progress pa. Okay? Numerically, by numbers, by attendance. Thank the Lord. Oh, every Sunday, almost ating mga babae, kulang ng upuan natin. That's a blessing. Amen? That's a blessing. Pero minsan, pagtingin ko sa lalaki, outnumbered. Sana ma-challenge tayo, mga lalaki. Amen? Challenge tayo. Natuduhan natin, double time tayo kay maraming babae. Outnumbered. Pray tayo. But hindi lang dapat by number. Kasi wala tayo ga-after, Brad, ng quantity, but also the quality. Kaya mag-ano mayang marami, pero mga kapatid, hindi solid, hindi quality ang naintindihan. Kaya kung after lang tayo sa quantity, wala tayo, talo tayo ni Kibuloy, talo tayo ng Iglesia ni Cristo, talo tayo ng dating daan, kaya marami yan sila. Pero ang pinaka
desire natin, Brad, is quality. Amen? Maihatid natin, maturo natin ang quality na teaching. Let's pray. Sa department mo, dapat mag-pray ka. Kung sa ladies department o men's department, mag-pray tayo, Brad, ng greater scope. Grow. Grow. Anong sabi dito? Sabi ni Peter, Apostle Peter, 2 Peter chapter 3. 2 Peter chapter 3. Verse number 18. Verse 18, but grow in grace and in the knowledge of our Lord and Savior Jesus Christ. To Him be glory, both now and forever. Amen. Ito yung encouragement ni Apostle Peter sa kanyang mga reader. Sinabihan niya sila, mag-ingat sila. Verse 17, there is a warning niya. Ye therefore, beloved, saying, ye know these things before, beware, lest ye also being led away with the error of the wicked, fall from your own steadfastness. That's a warning ni Apostle Peter na someday maging lead away sila sa mga error, mga false teaching. Alright? Kaya gisabihan niya, beware. Sa 17, beware. Gikosyon niya, mag-ingat kayo, magbantay kayo. Tapos, isa sa mga remedy, mga cure, para maging aware itong mga Christian na ito, sabi niya, mag-grow sila. In verse 18, but grow in grace. Ito yung antidote, ito yung pang-counter para di sila ma-deceive ng mga false teaching. Isabihan sila ni Peter, grow in grace. Kasi pag hindi tayo mag-grow in spiritual, mga kapatid, prone tayo ng deception. Possible ma-deceive tayo. Kakalungkot, magtingin ka social media, mga dating pastor na convert sa Islam. Pastor, nagbalik sa Katoliko. Grabe, nakakainis. Pastor, nagbalik sa Katoliko. Anong klase? Naging Catholic faith defender. Naging pastor. Paano ka naging pastor? Meaning, sa pagka-pastor mo pa lang, di mo naintindihan. Kaya kung tunay kang pastor, imposible naging Katolik ka. Sa kadami-dami ng sa Katolik pa. So meaning, wala naintindihan. Di naintindihan ang Word of God. Kaya ang source is, ang solution, we need to grow in grace. Alright? Progress. Nag-pray siya ng progress. Enlarge my cost. Enlarge my cost. Right? Third request ni Jabez. Not only he request for provision, for progress, but also in verse 10. Balik tayo doon sa Chronicles. Verse 10. And Jabez called on the God of Israel, saying, O that thou wouldest bless me indeed, and enlarge my coast, and that thine hand might be with me. That's the word. And that thine hand might be with me. Third, he requests for power. Power. That thine hand might be with me. Na ang iyong kamay might be with me. Anong ibig sabihin? Anong implication po dyan? Speaks about the power of God. Yung kamay ng Diyos, sumisimbolo po yan. Pag sinabi mong the hand of God, speaks about guidance. Speaks about God's leading. Amen? Yun. Nag-pray siya, naghingi po siya ng guidance. Na Panginoon, sana ang iyong kamay mapasa akin. Ang iyong kamay, ingatan niyo po ako. Oh. Ang kamay ng Diyos, that thine hand might be with me. Kapag ka ang kamay ng Diyos lagi sa atin, mga kapatid,
sure na tayo po'y merong guidance. Amen? Sa buhay natin, may mga crossroads tayo. Minsan, may dalawang nagsangang daan ba? Na minsan, mahirap i-identify saan ba ako liliko, sa kanan, sa kaliwa. May mga crossroads sa buhay natin, mahirap magdesisyon. At ayaw natin magkamali, Brad. Kaya kailangan natin ang prayer. Kailangan natin ang wisdom ng Panginoon. Mahirap magkaroon ng setback. Si Kuya ko, Ruel, yung panganay namin, galing dito sa Marbel, nagmotor lang siya, pauwi sa Cagayan. Hindi pa niya masyadong kabisado yung daan dito sa North Cotabato. So, maya-maya, nakasabay siya ng mga bikers, mga big bike ba? Galing ng, iwan ko kung saan yon, nakasabay niya. So, din siya? Sabay din siya sa grupo. Agoy, pakidapawan man pala yun. Oo. Tapos, napansin niya lang, makilala man ito, makilala, parang malapit namang Kidapawan. Oh. Kasi yung rotunda doon sa Tulunan, instead na magpawala siya, galing sa dito sa, Dato Paglas, dapat mag-turn left siya, papunta sa Matalam, Kabakan. Nagdiretso man siya, round ball, diretso doon, di makilala, gini. Sabay-sabay siya, happy siya, may mga bikers, sabay-sabay ko. Oh. Hindi niya alam na malayo na, balik naman siya. Kalayo na to. Makilala, pila to ka kilometro, pabalik sa Tulunan sa round ball. Tulunan ba na ba? Round ball, Matalam. Bagong Tapay. Bagong Tapay ng may round ball dira. Balik naman siya. Hinulsur siya kay ang iyang budget, gamay-gamay na lang, kaya nagpatughong naman siya. Cagayan padaan to siya. Di ba? Walay guidance, kaya walay GPS. So, ganun ang senaryo sa tao, pag walang guidance. Possible, akala natin, tama itong nadaan, pero hindi pala. Kaya mayroong example tayo dito, sa Genesis chapter 24, tingnan niyo po sandali, Genesis 24. Genesis chapter 24. Verse 42. Genesis 24, verse 42. And it came to pass, and it came this day unto the well, said, O Lord, God of my master Abraham, if now thou do prosper my way which I go, behold, I stand by the well of water, and it shall come to pass that when the virgin cometh forth to draw water, and I say to her, Give me, I pray thee, a little water of thy pitcher to drink. And she said to me, Both drink thou, and I will also draw for thy camels. Let the same be the woman whom the Lord hath appointed out for my master's son. So, sino po itong taong ito na nag-pray? Si Eliezer. Si Eliezer, siya po yung pinaka-trusted na servant ni Abraham. At one day po, sabi ni Abraham sa kay Eliezer, pumunta ka sa aking lugar at maghanap ka ng babae na mapangasawa ng aking anak sa Isaac. Kasi ayaw ko ng aking anak makapangasawa ng babae na taga rito. Kasi alam niya na hindi yun God's will. Kasi ibang tribo yung nandun sa lugar ni Abraham. Kaya inutusan niya ang kanyang anak, ay kanyang trusted na servant na si Eliezer na pumunta sa kanyang lugar. Maghanap ng babae para mapangasawa ni Isaac. Pero ang problema, walang close si Eliezer. Sa kadami ng babae. Sabi niya, Lord, paano ito sa kadami ng babae? Sino bang babae na pwedeng mapangasawa ng aking amo nga si Isaac? Kaya nag-pray siya sa Panginoon, Lord, please prosper my way. At bigyan niyo po ako ng clue. Bigyan niyo ako ng sign. At sabi niya, kung sino yung babae, pagdating ko sa well, yung bubon, magpunta ako doon, at sino yung babae na mag-offer ng aking mainom at painumin din ng aking mga camels, ay siya na po yung babae
na magiging asawa ng anak ng aking amo, which is si Isaac. So humingi po siya, mga kapatid. Okay? Humingi po siya ng tulong sa Panginoong Diyos. Humingi po siya ng guidance kay Lord. Kasi clueless siya. Wala siyang hint kung sino. And the same way sa atin. No, may mga bagay sa atin na, Lord, God's will ba ito? Lord, i-approve mo ba ito? So, kailangan natin. Kaya si Jabez, mga kapatid, he prayed that the hand of God might be with him. Might be with him. Ayaw natin magkamali, amen? Mahirap magkamali, mga kapatid. No? Ang sitback, ang napakahirap. Kaya let's ask the Lord, no? Sana i-guide niya tayo araw-araw. Sa ating mga plano, anumang plano natin, i-consult natin sa Panginoon. Huwag nating pangunahan si Lord. Transfer ka ng ibang lugar, trabaho mo. Consult the Lord. Punta ka sa ibang lugar, doon ka na mag-stay. Consult the Lord. At isa sa mga God's will, mga kapatid, meron kang peace of mind. Kasi pag na-struggle ka, wala kang peace of mind, wala kang joy, matransfer doon, clue na yan na hindi na God's will. Kasi sabi ng Bible, the blessing of the Lord addeth no sorrow. Kapag ka God's will yan, walang sorrow na kaakibat. Kaya before natin i-deal ang isang bagay, kailangan natin ng thorough prayer. Hindi lang isang bisis na panalangin. Paprihan natin sa pastor, i-pray natin sa church, prihan mo many times before mag-decide. Amen. Guidance, importante po yan. Leading. And then last, mga kapatid, number 4, verse number 10 again. And Jabez called on the God of Israel, saying, "Oh, that thou wouldest bless me indeed, and enlarge my cause, and that thine hand might be with me, and that thou wouldest keep me from evil, that it be not grieve me." Number 4 and last, Jabez request for protection. Amen? Not only he prayed for provision, hindi lang siya nag-request na magkaroon siya ng progress, mag-increase siya, mag-enlarge siya. Not only Jabez prayed for power, but also protection. Evil, keep me from evil. Yun. Ito ang kanyang prayer, na Lord, ilayo niyo po ako sa mga masasama. Amen? Kasi ayaw niya ma-impluwensyahan ng masama. Gusto ni Jabez, ma-maintain niya ang kanyang faithfulness sa Panginoong Diyos, ang kanyang testimony sa Panginoon. Ayaw niyang mapulyot ang kanyang intimacy sa Panginoon. Ayaw niya na maging compromiser siya sa mga unbelievers. Mas mahalaga sa kanya ang kanyang relasyon sa Panginoon. Kaya ang always niya na prayer, Lord, keep me from evil. Keep me from evil. Ibig sabihin, he pray for, ano ang kanyang desire? Purity. Na sana maging pure siya. Hindi makontaminate ang kanyang mind, ang kanyang character sa mga evil people. Di ba napakaganda? Na desire sa isang Kristiyano na ma-maintain niya ang kanyang purity sa Panginoon. Sadly, mga kapatid, maraming Christian na na-contaminate na ang kanilang buhay sa mga worldly people. Hindi na big deal ang kasalanan. Hindi na big deal kung okay pa sila sa Panginoon o hindi. Ang kanilang testimony. Dapat i-maintain pa rin natin ang ating testimony, Christians.
Huwag nating baliwalain. Huwag nating i-take for granted. Si Jabez, ang kanyang prayer, keep me, Lord, na huwag akong mahulog sa kasalanan. Huwag akong mabitag sa kasalanan. Proverbs 1:10. Proverbs chapter 1, verse number 10. Let's read, please. Sabi ng verse number 10, ready, go, my son, if sinners entice thee, consent thou not. Ano daw? Kung may mga makasalanan daw, brad, mag-inganyo, mag-entice, magganyak, mag-ano sa imo, maghulhog, mag-ano, no, tawag pa sila, na terman. Yayaon ka ba? Hindi ka daw magpasugot. Consent daw not. Hello? Verse number 11, if they say, kung magsabi sila, come with us. Halika dito, kasama ka sa amin. Let us lay wait for the blood. Mang-ambos sila. Let us lurk privately, magtago sila. For the innocent without a cause. Ambuson nila. Okay? Let us swallow them up alive at the grave and whole as those that go down into the pit. Kita mo? Ano ang gawin nila ba? Mangtulis sila. Verse 13, we shall find all precious substance. Kuwaon nato ilang mga pagkabutang. We shall fill our houses with spoil. Alright? Kita mo? Puno nato naton balay sa mga kinawat. Cast in thy lot among us. Let us all have one purse. Anong sabi ng 15? My son, walk not thou in the way with them. Huwag kang lumakad sa mga lakad nila. Pamaraan nila. Refrain thy foot from what? Their path. At sabi ng 16, for their feet turn evil and make haste to shed blood. So maliwanag po ang warning. Amen? Kaya kung may mga inganyo yan, balibad, refuse, ay hindi magpadala. Amen, Christians? Consent daw not. Consent daw not. Keep me from evil. Keep me from evil. So, prayan natin ating pamilya na i-protect ni Lord. Amen? Ating mga loved ones na ma-keep from evil. Ang ating church, i-pray natin, mga kapatid, na sana po, ingatan, proteksyonan ni Lord. No? Dapat, that should be our prayer. Protection, no? Ma-maintain natin ating purity sa Panginoon Diyos. Ating ecclesiastical protection as a church. Ang ating sarili, ating personal. And in closing, mga kapatid, sabi po ng verse number 9. Sabi ng verse number 9. Anong sabi ng verse number 9? More honorable. Sabi ng and Jabez was more honorable. And Jabez was more honorable than kanino? His brethren. So mas honorable si Jabez despite sa kanyang situation na handicap o may problema siya, and yet gidescribe sa Bible na siya po ay honorable. Anong ibig sabihin ng more honorable? That means more favored. Amen? Mas may pabor siya, mas gipaboran siya sa Diyos compare sa iyang mga utod. Yes, may problema siya sa physical, and yet sa spiritual, mas favor siya compare sa kanyang mga brethren. So meaning, ang favor, ang honor pala, hindi galing sa tao. Hindi ang tao ang control, kundi ang Panginoon. Kung gusto ka ng Diyos i-bless, walang pwedeng taong magpigil kung i-bless ka ng Panginoon. Kahit sino pa yan, kahit anong background mo, mga kapatid, walang pwedeng makakapigil.
Kasi si Lord ang mag-bless sa atin. Ano pa? Like I said, not only more blessed, yes, more favored, but the word more honorable is more blessed. Siguro, sa atin ngayon, may mga parinti ka, kapatid, mas arang-arang compare sa atin materially. Okay? Financially, mas okay sila. But mga kapatid, take note, spiritually speaking and spiritually wise, we are more favored. We are more blessed. We are more honorable than those people. Why? Because we have Jesus Christ. Amen? More honorable. Sadly, ang honorable karon ginagamit sa mga politician. Pero bansag lang honorable, pero ang personal na buhay hindi honorable. So church, salamat sa Panginoong Diyos. Si Jabez, isang tao na ultimo lang, siguro ginalait siya dahil sa kanyang sitwasyon, lumpo siya, may problema siya. Ano kayang sakit ni Jabez? Ano kayang problema sa katawan? Di natin alam. But one thing for sure, sabi ng Bible, may problema siya sa katawan. But in the sight of God, he is honorable. Walang taong pwedeng i-compare sa kanya in the sight of God. Kasi ang ginatingnan ni Lord ang ating puso. Bakit siya honorable, Brad? Because, number one, gi-acknowledge niya si Lord, the God of Israel. Why he is honorable? More honorable? Because he prayed for progress. Why he is more honorable? Because he prayed, he acknowledged the power of God. And lastly, he prayed for protection. Keep me from evil. Keep me from evil. I hope and pray, mga kapatid. No? And that's the reason why sabi ng Bible, and God granted him that which he requested. So bago pala i-grant ni Lord ang ating request, but isituit muna natin na ang ating i-acknowledge si Lord as the God of Israel. Amen? I-consider muna natin, mag-pray tayo ng progress. Pray tayo ng power. And of course, we need to pray for protection. And I believe kung nandiyan yan sa atin, hindi po mahirap ang ating request na i-grant ng Panginoon. I believe lahat tayo, isa-isa sa atin dito ba, ang ating desire, Lord, itong prayer ko, sana i-grant mo. Walang isa sa atin dito na pag-pray lang, bahala i-grant o hindi. No. Optimistic tayo, amen? Pray tayo, Lord, sana. Itong mga estudyante, may request ito eh. Amen? Mga tatay, mga nanay, lahat tayo. But there are things, mga kapatid, dapat nating i-consider. Amen? Praise God sa Word of God na ating na-learn this evening. Tayo po tayo, please. Tayo. Let's bow our head. Father God in heaven, we thank you, Lord, for this lesson. We thank you for the life of Jabez. Na napaka-short lang ang description sa kanyang life. But Lord, salamat na very rich po, Lord, ng information. Very rich, Lord, ng instruction sa amin. At isa ito, Lord, na proof na ikaw ang Diyos na kayang mag-grant ng aming request, regardless kung ano man ang aming background. Kaya tonight, Father, we pray, Lord, na tulungan niyo po kami. Like Jabez, Panginoon, ang aming desire is that, Lord, we must be kept from evil. Hindi kami, Lord, ma-contaminate sa mga worldly na mga bagay. Ma-maintain namin ang aming integrity sa inyo, Panginoon. And I believe, Lord, na ang aming request ay hindi po mahirap na sagutin ninyo. Ngayong gabi, sa aming pagpapatuloy, sa aming mga prayer request, Lord, tulungan niyo po kami na maging wise kami sa aming mga pinag-pray. Na ang aming prayer ay hindi lamang self-centered, self-serving. Instead, mga bagay, Lord, na ikalulugod niyo po sa iyong harapan. Maraming salamat po and pinagkatiwala namin, Lord, ang aming mga activity in the coming weeks, coming days, especially, Lord, ang preparation namin for our church anniversary. We pray sa aming men na nagatrabaho dito, Brother Michael Marbibi, Brother Maki, sa painting. Ikaw siyang, Lord, magbigay ng knowledge and wisdom sa kanila.
Especially, Lord, strength na sana po makuha namin aming desire na, Lord, performance or output, Lord, sa kulay po ng aming building. Kayo pong mag-provide ng mga materials na gagamitin namin, Lord, sa aming pong pagtrabaho dito. And i-acknowledge namin, Lord, na kami ay human instrument lang. Ang lahat ay maging possible with your guidance and approval. At isahin niyo, Lord, aming mga puso, ang aming mga sarili, sa pagsuporta po, Lord, sa gawain. Especially, Lord, sa aming pong upcoming na event. Anumang mga bagay na pwede naming makontribute, oras, lakas namin, Lord, i-allow niyo po ito sa amin buhay, Panginoon. Again, thank you, and be with us tonight, and we entrust to you. This is our prayer, in Jesus' name. Amen and amen. Okay?